Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong article o balita ng Manila Times tungkol sa result ng isang survey na kung saan nakakuha ng pinakamataas na satisfaction ratings ang House of Representatives. Ito, sa post ni Optic Politics, kayo na ang bahala nito, sabi niya. So, isinare niya itong balita ng Manila Times title, House of Representatives gets highest satisfaction rating in Tangeray survey. Sinulat ni Franco Jose Baronia, April 28, 2025. So, ngayong araw lang na ito. So, binasa kayong article. Tunay nga, 55.5% ang rating ng House of Representatives, pinakamataas among government agencies. Ang dahilan daw, bakit mataas ang rating? Dahil daw sa AKAP, dahil sa ayuda. Okay. So, depende ngayon sa nag-survey. Sino ang nag-survey? Ang Tangeray survey. Okay. Hindi lahat po ng survey groups credible. Para sa akin, opinion ko lang ito. Ang mga matitino na survey groups na pinapaniwalaan ko ay ang Pulse Asia, ang SWS, ang Publicus Asia, at ang WR Numero. Yang apat na yan. Matitino para sa akin. Ang hindi maasahan, again, opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala basta ang nag-survey, Tangeray at saka Okta Research. May nakita kong result of survey ng Tangeray kanina. Nako, sa Magic 12 ng mga senators, pumasok na sa Magic 12 si Benhur Abalos at saka si Francis Tolentino. Pasok. Sa mga ibang survey groups, itong apat na pinangalanan ko, SWS, Pulse Asia, kahit yung yung survey ng DZRH at Manila Broadcasting Company, naniniwala ko doon. So, sa mga credible na survey groups, hindi pumapasok sa Magic 12 si Abalos at saka si Tolentino. Kawawa sila. Kaya nga, ayun, nagpapa-endorse na si Abalos sa kay dating VP Leni Robredo. Si Tolentino naman, na ini-endorse siya ni Robin Padilla. Kasi alanganin sila. Ayun, sa Tangeray biglang pumasok. Something like that. So, well, bahala kung yan ang survey ng Tangeray, karapatan nila. Basta ako, sinasabi ko lang na hindi ako naniniwala. Bakit? Tingnan mo. Ang Pulse Asia, ito yung isa sa mga very credible. Si Yosek Claire Castro lang ang kumu-question sa credibility ng survey ng Pulse Asia. Siya lang narinig ko. All others, sumasaludo. Basta Pulse Asia ang nag-release ng survey. Ang Pulse Asia, ang rating, ang performance rating, ito, approval or trust rating ba ito? Ang trust or approval rating ni Speaker Martin Romualdez is only 14%. Sobrang baba. Lalo na sa Mindanao, 2% na lang ang trust or approval rating ni Speaker Martin Romualdez. So how come na ang leader nila, halos sino bang nagsabi noon na halos sumadsad na sa lupa ang kanyang rating, napakababa? How come na ang kanyang House of Representatives magiging
top-notcher sa satisfaction rating among government agencies. So parang maalala ko pagdating sa government agencies, itong mga credible surveys ang nangunguna noon si DepEd nung nandyan pa si BP Sara. Tuloy-tuloy yan, DepEd, most trusted, highest performance rating. Maliban sa DepEd, nandyan ang TESDA, nandyan ang Armed Forces of the Philippines, TESDA. Yan yung mga most trusted government agencies. Kaya nakakatawa na lang yung i-publish na House of Representatives ang highest satisfaction rating na nakuha ng dahil sa AKAP. Pwede siguro kung ang mga kinuha nilang respondents, pinili nila, yung mga nakatanggap ng AKAP, talagang mataas talaga. So, depende na sa pagpili ng mga respondents. Ang mga matitinong survey groups, kagaya ng Pulse Asia, SWS, very meticulous sila sa example, sa isang subdivision, parang binibilang na yan, lahat na ikapitong bahay sa isang linya, yun ang kukunin. Ganon. Para representative. Maganda yung meron ng established procedure, yung mga ganitong scientific research. Meron talaga kahit kakaunti lang, 2,400 lang yung respondents, dahil napatunayan na yung mga sampling procedures nila, karamihan nagsasalamin sa opinion o sentimento ng sambayanan. Marami ng eleksyon na dumaan ng mga survey ng Pulse Asia, SWS, nagkakatotoo kung sino yung mananalong presidente na pre-predict most of the time ng SWS at saka Pulse Asia. O kasama na rin ang publikos. Tangerine? No way. Ang Okta, maganda pa noon, nung pandemic. Maganda. Kasi more on scientific research, health issues ang kanila. Pagdating ngayon, wala na. Nag-iba na ang ihip ng hangin sa Okta Research. I don't know kung ano. So, magbasa ako sa mga comments dito sa pinos ni Teo Moreno. Marites Kerubin, The Impossible Dream. Agree. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to be... mamaya na lang tayo kakanta. Proce Selveron, this makes me laugh, sabi niya. Patricia Pronda, the Manila Crimes State Times pala. Tanjiri o Tang Ina Sorbet. Abi Begs, walang hiya talaga yan Tanjiri na yan, kahit kailan puro panloloko at kasinungalingan ang survey. Yon, nakakapansin na. Lowell Tanyala, so magkanong halaga? Felix Almendras, highest sa pagnanakaw. Brian Espina, the best talaga si Martin at Castro. Kayo talaga ang the best. Akalain mo mataas, ibig sabihin high na high. Wag nang pabudol. Michael Concernan, puro may saltik na ata sa mga utak ang mga yan. Sa laki na naman ng... Anyway, so dito sa mga comments, halos walang maniwala na ang nakakuha ng highest satisfaction rating ay ang House of Representatives. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo po natin ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Og abot na gid ang ilang yero. Ano ni sila ang tagaan. Anak na sa ato, pampers na naluoy sa kagulang.
Kinain kan din niya. Ito asaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga amo madawat sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dahil sa kuhan, aning panalangin. Ya ka isan digno diya sa balay. Mamudan si Mabil. Itas ang kinabuhi kuda di katapusan sa tiyo ka pag-atag kaya kasi ilang pa doon na sa kaya ka diyan ala nalipay ito ya Kuya. salamat tayo magbubaya sa ilagin na kuwan di ka nakaribay kaya ito